Another 3 horror stories na puno ng katatakutan ang maririnig natin ngayong araw. Hi mga Bex! Welcome back ulit sa panibagong episode ng Dear Bex, The Horror Stories. Dear Bex, ako po si Dave, taga Quezon City po. Ang storya po na aking karanasan ay noong pandemic pa po. Ganito po kasi yun. Dati po kasi may nilipatan kaming bahay. So yung mga lumipas na araw, weeks, and months, okay pa naman siya. Masaya yung outcome namin dahil okay naman yung bahay. Pero after lumipas ng mga months, years, nag-iba yung pakiramdam sa bahay. Parang gusto kami sanayin ng mga entity doon. One time, ito yung pinaka hindi pinatulog ako ng ilang weeks. To point na gusto ko na lang mag-sleep over sa mga kaibigan ko. Kasi isang gabi, hindi ako pinatulog na nagpaparamdam dun sa bahay. Una, anino lang yung mga nakikita ko. Pero now, may mga boses na siya, like creepy na mga tawa, then may mga sit-sit na rin. Ito ang worst. May time pa na minsan pag natutulog kami, tapos nagigising ako mag-isa, nakikita ko yung pamilya ko na ginagalaw sila. Kasi that time, sinubukan ko magtulog-tulugan para hindi ako mahalata na nagpaparamdam dun sa bahay. Pero kitang-kita ko talaga na tinaas yung kamay ng kuya ko, tapos sinubukan kong umunat kunwari. Tapos bigla na lang yung kamay ng kuya ko bumaba ng mabilis na parang binitawan ng kung sino lang. Hindi lang yan, dahil ilang weeks yung nagtuloy-tuloy. Ito din, isang gabi, si Papa naman, nangyari siya around maybe 3:20 AM, something like that. Pero ito ang pinaka hindi ko makalimutan dahil si Papa halos tinaas ng 2 paa niya at kamay. Punyemas, hindi ko na kinaya. Tapos bigla ding bumukas yung gripo. So that morning, nagsumbong na ako kila Papa na hindi ko na talaga kaya yung nagpaparamdam. So nung Sunday, nagpa-bless kami sa pastora namin. Sinabi ko lahat ang mga nangyari. Then sabi, isakulangan ako sa faith and puro negative thoughts and negative energy. Pero that day, minsan na lang nagpaparamdam pero nasanay na ako sa kanila eh. Kaya minsan pag nagpaparamdam, hindi ko na lang pinapansin kasi the more na nakikita nilang natatakot ka, the more natatakutin ka nila. So yun lang yung share ko. If ever na may mangyari sa inyo na ganito, always pray before you sleep. Then always saying na umalis kayo in Jesus' name. I declare all the evil and negative energy and enemies in this house to get out. So dun lang po nagtatapos. Maraming salamat po. So mga Bex, ito na yung ating second story for today. Dear Bex, sa dami ng karanasan kong horror, itong ikukwento ko ang isa sa mga hindi ko makakalimutan. Ako nga pala si Jel. Hindi na bago sa akin ang makakita ng mga hindi nakikita ng normal na tao. Dahil ako ay may third eye. Hindi ko na itatago ang pangalan kung saan ako pumasok ng high school. LHS ang pangalan. Second year high school ako nang maranasan ko to. Mathay 1 ang building ng room ko. Ang pasok namin ay 12:45 PM to 7 PM. Habang hinihintay namin ang last subject namin sa oras ng 6 PM, wala pa pong 6 PM noon, tumayo ako at nakipagdaldalan sa classmate ko sa malapit sa blackboard, sa first row. Dahil sobrang tawang-tawa ko sa kinukwento ng classmate ko, napaharap yung mukha ko sa bintana habang nakahawak pa rin sa bakal. Doon ko nakita sa mismong harap ko, as in isang dangkal lang ang pagitan ng mukha namin ng babaeng duguan at naka-uniform. Kung di ako nagkakamali, seconds lang, bigla din siyang tumalon. Sa sobrang gulat ko, napasigaw ako ng malakas at ikinagulat yon ng ibang classmate ko at tinanong ako kung bakit. Alam din ng mga classmate ko na may third eye ako, pero hindi ko na kinuwento. Pero 2 sa mga classmate ko, nakita din nila yung nasa harapan kong dugo ang babae, kaya lumapit sila sa akin at tinanong kung okay lang ako. Dumating na yung teacher namin at kinuwento ko ang nangyari. By the way, may third eye din ang teacher ko.
Kaya bago siya nag-start magturo, nagdasal muna kami. Pagtapos ng last subject namin, sinabihan ako ng teacher ko na magdasal at umuwi na. Umuwi naman ako agad. Nakauwi na ako ng bahay namin. Umakyat na ako sa kwarto para magbihis. Nakabukas ang bintana ko. Hindi naman mahangin nun. Habang nagbibihis ako, napansin ko may gumagalaw sa kurtina ko. Tinignan ko lang. Tapos biglang may kamay na nakakapit. Nagulat ako at parang sandaling natulala. Nung sinilip ko, wala namang tao. Kaya imbis na makapagbihis ako, kumaripas talaga ako ng takbo habang nagsisisigaw pababa ng hagdan. Hindi ko alam kung nasundan ba ako o ibang elemento yun. Kinuwento ko sa mama ko at nagdasal kami at nagpausok din ng insenso nung gabing yun. Marami pa akong kwentong nakakatakot, kaya mag-share pa ako sa susunod. Let me know pag na-share mo na to. Maraming salamat po. So mga Bex, ito na yung third and last story natin for today. And heads up lang mga Bex, warning lang, itong third story natin is medyo karumal-dumal siya kasi hindi naman multo or engkanto ang may gawa nito kung hindi tao mismo. So simulan na natin. Dear Bex, I want to share my story way back 2006. Chop-chop incident sa isang townhouse sa Kapitolyo, Pasig. Isa lamang ito sa napakadaming kababalaghang nangyari at napanaginipan ko. Simula bata kasi ako, nakakakita na ako at napapanaginipan ko ang mga mangyayari. Tong kwento ko po ay makapanindig balahibo talaga. Bagong lipat lang kami noon that time, hindi pa ako nakakapunta sa ibang streets. Lalo na kung saan ang massacre incident na nangyari. Sa panaginip ko po ay nakadetalye pa ang itsura ng bahay simula sa gate. Color green na malaking gate at puti ang mga bahay sa loob nito. 3 days bago yung incident na yun, napanaginipan ko yung nangyari. Kitang-kita ko sa panaginip ko na yung ama ng mga bata ay hinataw ng itak ang kanilang lola at papatayin niya rin yung kanyang mga anak. Yung 2 anak ay nakatakbo sa itaas ng kwarto. Yung yaya at yung bunsong anak ay nagtago sa ilalim ng cabinet ng lababo. Kaya nakaligtas sila. Pagka-uwi ko galing school, nagulat na lang ako dahil may mga ambulansya at pulis sa kabilang street. Kaya hindi muna ako umuwi sa bahay. Pumunta ako doon sa maraming tao. Narinig ko sa mga tao na may chap-chap daw na mag-anak sa loob ng bahay na yun. Kaya nagmadali akong pinuntahan na agad yun at para makita ito. Pagkakita ko ay tugmang-tugma sa panaginip ko. At yung mga nangyari ay nangyari nga. Yung lalaki na nag-chap-chap ay ang anak ng matandang babae at ang mga bata ay ang anak nitong lalaki. Yung lalaki is addict daw o lulong sa droga. Ni isang tao wala akong pinagsabihan sa panaginip ko. Umuwi akong umiiyak at sinisisi ang sarili ko sa nangyari. Siguro kung naikwento ko lang sana sa iba, ay nakapag-warning ako sa kanila, kaso baka sabihan nila akong baliw. Sana ma-post din ang aking kwento. Maraming salamat po. So yun mga Bex, yung ating tatlong story for today. And sana nagustuhan nyo yung mga stories natin for today. Maraming salamat kay Dave, kay Jel at sa isang unknown na ating sender for today. Maraming salamat sa pagpapadala ng inyong mga horror stories. And kayo mga Bex, kung meron kayong mga horror stories katulad dito, feel free na magpadala sa akin ng horror stories. Babasahin natin yan dito. At mali nyo naman, stories nyo na ang mai-feature natin dito sa susunod. At kung nagustuhan nyo naman ang ganitong horror content, huwag nyo kalimutan na i-follow ako sa TikTok at sa iba ko pang social media accounts. So see you mga Bex sa susunod na episode ng Dear Bex, The Horror Stories. Bye mga Bex, ingat kayo palagi. Mga panibagong staycation horror stories ang maririnig natin ngayong araw. Hi mga Bex, welcome back ulit sa panibagong episode ng Dear Bex, The Horror Stories. Dear Bex, ako rin sana mag-share about sa experience ko sa isang condo sa Tagaytay. This is specifically sa kanang tapat ng McDo. This was last year, January. Sobrang nakripihan ako kasi yung nabuko na unit ay bandang dulo, as in dulo. Third to the last unit, tapat ng fire exit.
Tapos pag sumilip ka sa bintana, ay bakanting lote ang makikita mo. It was nice pag umaga, pero pag gabi, magdadalawang isip kang lumabas. Kasi yung pabalik ng room, ang bigat-bigat sa pakiramdam. Maglalakad ka sa hallway. Eto na. That time, I was dating someone as in MU lang. Then, tulog lang siya as in tulog sa may couch dahil nanood kami ng Netflix. Ako bilang may third eye, hindi ako mapakali. Feel ko laging may nakatingin sa akin. So I closed the curtain doon sa mga bintana. Tinakpan ko rin yung mirrors kasi I really feel uncomfy. Kaso nag-iba lalong pakiramdam ko bandang 2 to 4 a.m. Panay silip ko sa peephole. Pag sumilip ka sa peephole, kitang-kita mo na bukas yung fire exit tapos patay ang ilaw dito. Sobrang creepy, kaya hindi na ako umulit. Kaso di nga ako mapakali, kaya chinek ko yung ilalim ng door kung may maaninag ako, kung may tao. At yun nga, may palakad-lakad sa may door, pero nung sumilip ako sa peephole, wala namang tao. Kaya nagstay lang ako sa room at nakatulog bandang mga 6 or 7 a.m. na. May araw na. Ang floor namin ata ay 16th. Tapos tanaw mo ang Hotel C. From our room kasi, likod siya banda. Ayun lang. Sana mapili mo ito, Bex. Maraming salamat po sa pagbabasa. So mga Bex, mag-proceed na tayo sa ating second story for today. Dear Bex, good morning po. Ako si Demi. Isa ako sa mga gustong mag-share ng story and experience namin sa PR building sa Tagaytay City. Sa 9th floor kami nagstay. Me and my jowa is decided to book for 2 days and 1 night. Nakarating kami sa lokasyon ng 3 ng hapon. Ang gaan ng pakiramdam sa labas, maaliwalas, pero pagdating namin sa parking area, sobrang bigat sa pakiramdam. Open area siya, pero iba yung presence. Sobrang bigat, tas madilim sa mata. Pero sabi ko nga, open area siya, so may sunlight. Pero kung titignan mo siya, madilim na parang natatabunan na madaming anino. Open ang third eye ko, kaya I saw everything. We went to lobby to get the key and sinabi na din kung anong floor kami and also the room number. And inassist na kami ng caretaker. Hindi siya nagsasalita habang ina-assist niya kami papunta sa room kung saan kami mag-i-stay. And she already gave the key while naglalakad kami sa hallway. I saw the girl wearing white dress. Nakita ko ng boyfriend ko na napatingin ako bigla sa bandang dulo at alam niya na nakakakita ako. Hinawakan niya ako sa balikat kasi nakita niya ang reaksyon ko nung makita ko ang babaeng nakaputi. And after mabuksan yung pinto, caretaker said na ma'am, mag-chat lang po kayo pag may problema. At pahabol niya, huwag kami magbubukas agad ng pinto pag may kumatok at magtanong muna kami kung sino. At pag walang sumagot, don't open the door. At doon na ako nagkaroon ng idea at nagpatay mali siya na lang kami ng boyfriend ko na may something talaga sa hallway na yun. Nang makaalis na ang caretaker, inutusan ko ang boyfriend ko na kumuha ng tubig sa bag ko. And he asked me na okay ka lang? Tumingin ako sa kanya na may takot na nararamdaman after ko makainom ng tubig at kumalma. Tinanong niya ako kung anong nakita ko. And I said, I saw a girl wearing white dress sa hallway na naglalakad. After nun, sabi niya siguro naligaw lang yun at hayaan na lang. After 10 minutes, hinahanap ni boyfriend yung susi ng motor and accidentally na hindi niya nakuha sa motor niya. At nagsabi siya sa akin na bababa lang siya at babalik din agad. Kukunin niya lang daw yung susi sa parking lot kung saan nakapark yung motor niya. At pumayag ako na maiwan mag-isa sa room kahit nababalot pa ako ng takot. Nang makalabas na si boyfriend ng room, alam ko sinarado ko yung front door pero hindi siya nakalock. Pero nakasarado siya, I'm pretty sure. Hindi ako nag-iiwan ng pinto na nakabukas kahit sa bahay namin.
Nagtataka ako kung bakit nakabukas yung pinto. May uwang ito. At sinarado ko na lang ulit ito. At hindi na ako nag-isip dahil mag-isa lang ako nung mga sandaling yun. Pero kitang-kita ng dalawang mata ko na may tao sa bedroom. May harang siya pero sliding door na blurry. Naglalakad siya papalapit sa akin. Sumisigaw ako at nagtatakbo palabas ng room na takot at paglingon ko, dumating na ang boyfriend ko. Umiiyak at nanginginig ako sa takot at nag-decide na kami ng boyfriend ko na umalis na lang kami at nag-request kami sa caretaker na ire-refund kahit hindi full na refund naman pero half lang. At dali-dali na namin kinuha ang mga gamit namin at umalis. Hindi na kami bumalik doon dahil sa takot. Thank you so much in advance, Bex, kung mapili mong basahin ito. Again, ako po si Demi. Maraming salamat sa dalawang sender natin for today. Yan yung mga staycation horror stories nila. And kayo mga Bex, kung meron kayong mga horror stories katulad dito, magpadala kayo ng inyong mga horror stories at babasahin natin yan dito. At malay nyo naman, stories nyo na ang may feature natin dito sa susunod. At kung nagustuhan nyo naman ang ating story for today, please follow me here on TikTok at sa iba ko pang mga social media accounts. So see you mga Bex sa mga susunod na Dear Bex, The Horror Stories. Bye mga Bex, ingat kayo palagi. Naniniwala ba kayo mga Bex na ang ospital ay ang isa sa pinaka nakakatakot na lugar? Yan ang kwentong maririnig natin ngayong araw. Hi mga Bex, welcome back ulit sa panibagong episode ng Dear Bex, The Horror Stories. Dear Bex, itong kwento ay tungkol sa karanasan namin ng pangalawa kong kapatid sa isang ospital. Tawagin mo na lang pala akong Cherry at ang kapatid ko naman ay si Maya. Mag-iisang dekada na rin ang nakalipas mula nang mangyari ang bagay na ito na akala ko'y isang panaginip lang. Not until mapag-usapan namin iyon ni Maya. Parehas bukas ang third eye namin pero mas malakas ang pakiramdam ko. Noong na-confine ang aming bunsong kapatid sa isang ospital sa Makati, marami na ring nakakatakot na pangyayari ang aming na-experience pero ito ang pinaka nakakatakot sa lahat. Sa ospital na yun, maraming elevator. May isang elevator sa gilid na kadalasang ginagamit ng mga doktor, nurse at iba pang empleyado ng ospital. 3 elevator na siya namang kadalasang ginagamit ng mga pasyente at iba pang tao sa ospital. At ang hiwalay na 2 elevator na siya namang katangi-tanging elevator na pwedeng sakyan upang makababa sa basement at parking area. Isang gabi ay inutusan kami ng aming nanay na bumili ng makakain dahil lagpas na ang mga oras na yon para sa hapunan. At dahil nasa ward ng ika-5 palapag ang kwarto ng aming kapatid, niyaya ko si Maya na gamitin na lamang ang elevator kung saan madalas ginagamit ng mga doktor upang mas mabilis kaming makababa sa 2nd floor. Noong una ay may tao pa sa elevator, ngunit lahat sila ay bumaba ng 3rd floor, kaya kami na lang ng kapatid ko ang naiwan sa loob. Noong sumara ang pinto, nagtaka kami ng kapatid ko kung bakit parang tuloy-tuloy sa pagbaba ang elevator at huminto ito sa isang palapag. Walang nakalagay kung anong floor na iyon, pero dahang-dahang bumukas ang pinto ng elevator at nakita naming dalawa na sobrang dilim ng paligid. Pilit naming pinipindot ang lahat ng buto ng elevator, ngunit ayaw nitong sumara. Kaya matapang na lang kaming lumabas ni Maya sa elevator. Sobrang dilim ng paligid at walang tao. Para ring may sumusunod sa amin. Wala kaming dalang cellphone ng mga oras na yun. Kaya ilaw lamang sa fire exit ang natatangi naming sinusundan. Hindi pa kami nakakalayo nang nagulat kami nang may biglang magtanong sa likod namin kung bakit kami nandoon sa palapag na iyon. Sobrang natakot kaming magkapatid. Ngunit nang hinarap namin siya pala ang tatay ng kapitbahay namin na nagtatrabaho sa ospital na iyon bilang si Q. Natataranta niyang sinabi sa amin na kung papaano kami nakapunta doon.
Wala namang lagusan kundi ang elevator na papunta lamang sa basement at parking area at nagsasara ang elevator na iyon tuwing gabi. Nilingon namin ang pinanggalingan namin para ituro kung saan kami galing na elevator. At inilawan din yun ni Tito gamit ang kanyang flashlight. Ngunit walang elevator doon. Sinundan na lamang namin si Tito at tinuro kami papunta sa cafeteria sa second floor. Kung paano kami nakarating doon ay hindi ko na rin alam. Basta sobrang vivid sa alaala ko ang pangyayaring yun. Ngunit hindi namin pinag-usapan yun ng aking kapatid na si Maya. Not until nitong nakaraan, nagpapakwento siya sa akin ng aking mga personal na nakakatakot na karanasan sa ospital na aking pinapasukan bilang isang nurse. Ngayon, doon ko lang napagtanto na totoo at hindi isang panaginip lamang ang na-experience naming dalawa nung gabing yun. Nakakatakot ito, lalo na para kaming may kasama nun at tila parang laro sa aming isip kung paano na kami napunta sa palapag na iyon. Ayun lamang po, Bex. Sana mabasa ang aking kwento. Maraming salamat po. So yun na yung kwento natin mga Bex for today. Ako personally naniniwala din ako na marami talagang kababalaghan sa ospital kaysa sa sementeryo. Kasi sa ospital usually dito na binabawian ng buhay yung mga tao. Minsan dito na iiwan yung mga kaluluwa nila kaya marami ang nagpaparamdam talaga sa ospital. Sana nagustuhan ninyo mga Bex yung story natin for today. And kayo mga Bex, kung meron kayong mga stories katulad dito, please magpadala kayo ng inyong horror stories. Babasahin natin yan dito at malay nyo naman, story nyo na ang mai-feature natin dito sa susunod. At kung nagustuhan nyo naman ang story natin for today, please i-follow nyo ako sa TikTok at sa iba ko pang social media accounts. So see you mga Bex sa mga susunod na episode ng Dear Bex, The Horror Stories. Bye mga Bex, ingat kayo palagi! Mga panibagong horror stories ang maririnig natin ngayong araw. Hello mga Bex! Welcome back sa panibagong episode ng Dear Bex, The Horror Stories. Hi mga Bex, kamusta kayo? Pasensya na kung ngayon lang ulit tayo nakapag-upload ng horror stories dahil medyo naging busy lang sa work natin and sunod-sunod yung overtime. Pagpapasensyahan nyo na. And mga Bex, Merry Christmas sa inyo. Ngayon ay December 24. Maligayang Pasko sa inyong lahat. Sana maipagdiwang natin ang Kapaskuhan ng masaya at punong-puno na kagalakan ang ating mga puso. And nga pala mga Bex, ngayon, as of now, we reach 13,000 followers dito sa TikTok. Maraming salamat po sa inyong sawang suporta at sa mga tumatangkilik ng ating channel. So, sana na-entertain kayo sa ating mga horror stories. Pero bago yun mga Bex, meron tayong special shoutout. Ngayon, shoutout kay Aleli Adenya and kay Pabs or at Roque Pabunan. So shout out sa inyong dalawa, mga loyal supporters natin yan dito at talagang nanonood sila na ating mga horror stories. Merry Christmas sa inyong dalawa. So ito na mga Bex, sisimulan na natin yung ating horror stories for today. Dear Bex, I'd like to share my story back in college. But it happened sa mismong bahay namin. So college ako, IT yung course ko, kaya I connect with my classmates until midnight to work on a project. Wala pang video call noon sa Messenger. It was 2013 to 2014. Yung computer table ko nasa likod ng pinto ng kwarto ko. It was midnight to almost 1 a.m. when I heard sit-sit. Sobrang rinig na rinig ko. To the point na napalingon ako. Yung room ko is located sa second floor and walang ibang tao. Tahimik po sa lugar namin. I struggled that week. Kung di ako napupuyat, nagigising naman ako ng 1 a.m., 3 a.m., at 5 a.m. I did not tell this to anyone until yung driver namin ipapark na yung van. Yung van namin is pinaparin po sa service na isang network, kaya ang uwian lagi ay madaling araw. Sabi ng anak ng driver naming close ko na at ikinuwento sa akin.
Bakit daw may babaeng nakasilip sa window sa hagdanan namin? Nagulat ako kasi napag-connect ko. Yung hagdan namin, may long window siya facing the garage. Tapos pag-akyat mo sa second floor, pinto agad ng room ko yung nasa right side. After that, within the same week, one night, 3:03 a.m., nagising ako and may human figure sa pinto ko. Sanay akong lights off matulog. Hindi ako makagalaw pero pinikit ko na lang yung takot ko hanggang sa nakatulog ako. Pero ilang days akong hindi natulog sa room ko and pinabless ulit yung bahay, saka na lang ulit umokay. Meron pa akong story. I was work at night, sa Eastwood pa yun. One night, it was 7 p.m. Nagbook ako ng Grab. It was sedan white. Hinahatid pa ako ng mom ko sa guardhouse to ensure lang na tama yung nag-pick up sa akin na Grab. So I was alone coming to work. Umupo ako sa likod ng passenger seat, sa right side. Malakas yung pa-music ng Grab car, pero enough na lang para hindi mawala yung awkwardness. Pero napansin ko, hininaan niya while on the way kami. Sa shortcut kami dumaan, which is may mga bahay ang dadaanan ng kabilang subdivision, kaya medyo madilim. So nung una, nasa tapat kami ng isang mall. Medyo maliwanag doon kasi maraming gasoline station ang magkakasunod. Napalingon siya sa akin. Nasaan daw yung kasama ko? Sabi ko, "Kuya, ako lang po yung sumakay." Ang sabi niya, "Ma'am, kaya nga hininaan ko yung volume ng music kasi kinakausap ka niya pero hindi ka sumasagot." Nakatingin siya sa akin habang nakikipag-usap pero nakatingin lang siya sa labas. Hanggang sa natakot na kami parehas. Wala akong kasama. Nagkwentuhan na lang kami hanggang sa mahatid niya ako sa drop-off location. Pagkatapos nun, hindi na ako nag-grab car ng matagal. Doon na nag-start ang angkas series ko. Feeling ko, malapit ako sa mga entities. Meron pa akong experience sa apartment namin before na mga kawork ko. 2019, I know I was alone at 5 a.m. yun. Pagkatapos ko maligo, din nagbihis. Dumiretso ako sa salamin para mag-ayos. Yung mirror na yun, makikita mo yung view ng kwarto ng workmate ko sa left side. The door was opened, nakita ko siya sa bed na nakaupo. Di naman kami nag-usap kasi alam ko kakauwi niya lang from shift. Suddenly, nag-open yung main door, visible sa mirror right side. Yung friend ko na nakita ko sa room, dumating na sa main door. Bigla akong napatingin sa mirror ulit and chinek ko yung room. Wala nang tao. Gulat na gulat ako bago ako nakapagsalita at kinuwento ko sa friend ko yung nakita ko. Until di na namin napag-usapan yun para di na kami matakot. We were 3 pala sa apartment. Yung isa naming kasama wala pa noon sa room. Ako lang din ang naka-experience ng ganun sa apartment. Maraming salamat po sa pagbabasa ng mga kwento ko. Till next time. Thank you. So okay mga Bex, ito na yung ating second story for today. Dear Bex, ako po ulit ito si Sally. 2 beses na po na feature ang story ko regarding po sa lumang bahay namin na tinirahan noong 2000. Sa tagal po ng pananatili namin sa bahay na iyon, patindi po ng patindi ang mga nangyayari sa amin doon. At dahil wala pa po kaming sapat na pera noon, wala pa kaming malipatan. Ilang taon kaming nagtiis sa bahay na yun. Naniniwala po ba kayo sa kulam? Ano ang gagawin mo kung may kapitbahay ka palang mangkukulam? Yung location namin doon ay matao. Hindi magkakalayo ang mga bahay at maingay. Lalo na pagtanghaling tapat. Paggabi, saka lang nagiging tahimik yung lugar namin. Isang araw, habang nagwawalis ako sa second floor, napasulyap ako sa bintana namin at nakita ko sa bubungan ng kapitbahay namin ang iba't ibang klase ng mga manika. Ang kaso, ang creepy ng mga itsura nila na parang nakatingin sila sa akin.
At ang ikinabigla ko, meron siyang malaking manika doon. Human size siya. Gawa sa tela pero walang muka at kahit damit wala ito. Doon na ako nagtaka kung bakit ang daming manika at yung isang manika na yun walang mukha. Pero binaliwala ko na lang yun at nagpatuloy sa pagwawalis. Na mga bandang hapon na, habang ako ay nagpapahinga nun, may narinig akong bumubulong. Boses lalaki at hindi ko maintindihan ang mga sinasabi. Iniisip ko noon kung saan galing yun. Pero sandali pa, nawala na yun. Kinabukasan, hapon na ulit yun. May bumubulong na naman. Ilang araw na ganun at same ng oras. Tuwing hapon iyon. Ngunit isang araw, pagkagising ko, bigla ako nakaramdam ng pagsusuka. Kaya dumiretso ako sa banyo. Maya-maya pa, sumabay rin na kumulo ang tiyan ko. Kaya hindi na muna ako lumabas ng banyo. Pati rin yung bunso kong kapatid, same din ang nararamdaman. Hanggang sa pareho na kami ng naging sitwasyon. Maya't maya kami laging nasusuka. Hanggang sa naging dehydrated na kami pareho. Ano man ang kainin namin o inumin, hindi tinatanggap ng mga sikmura namin. Pareho pa kaming namutla at namayat. Hanggang sa pina-check up na kami sa doktor. Nagsagawa ang doktor ng ilang test sa aming magkapatid at nung lumabas ang result, puro normal lahat. Nagtataka ang doktor kasi normal naman daw ang lahat, meaning wala kaming sakit. Tinanong kami ng doktor kung ano ang huli naming kinain. Ang sagot naman ng nanay ko, chop suey lang ang huli naming kinain. Nagtataka man ng doktor, niresetahan na lang kami ng gamot para hindi humilab ang mga tiyan namin. Nang malaman ng kuya ko ang nangyari sa amin, kinausap niya ang nanay at tatay ko. Sabi niya, kung normal pala ang lahat ng test nila, wala silang sakit, may kilala po akong albularyo. Subukan natin sa kanya, baka may luna siya para diyaan sa sakit ng mga kapatid ko. Pumayag naman ang mga magulang ko. Kinabukasan, dumating ang albularyo na kakilala ni kuya. Kumuha siya ng palanggana na puno ng tubig, sinindihan ng kandila at pinatakan ng tubig. Nakita namin mismo yung porma. Lalaki ito, tapos may isa pang maliit na figura. Sabi ng albularyo sa amin, may kumukulam sa inyong dalawa, isang lalaki, at may gamit siyang manika para saktan kayo at danasin ninyo ang ganitong hirap. Biglang umihip ang malamig na hangin noon. Sabi ng tatay ko sa albularyo, ano ang gagawin namin para makontra ito? Sabi ng albularyo, may lunas po. Kumuha kayo ng dahon ng tanglad. Pakuluan ninyo at bago ninyo ipainom ang katas ng pinakuluang tanglad, dasalan ninyo ito. Kumuha siya ng kapirasong papel at ballpen at may sinulat siya. 3 beses ninyong sambitin ang dasal na yan at pagkatapos, ipainom nyo sa 2 anak ninyo ang katas ng tanglad. Nagtanong po ang nanay ko, sandali lang po. Nais lang po naming malaman kung sino po ba talaga ang may kagagawa nito. Sagot ng albularyo, kapag may narinig kayong humihiyaw o sumisigaw ng daing o dumadaing sa sakit, siya yun. At sinunod po ng mga magulang ko ayon sa instruction ng albularyo. Pagkainom po ng katas ng tanglad, agad guminhawa ang pakiramdam namin ng kapatid ko. 6:00 ng gabi, kaming dalawa ng bunso kong kapatid ay nagising po sa isang hiyaw. May humiyaw po na parang dumadaing sa sakit, to the point na parang nagwawala. At galing po yun sa kapitbahay namin. Nagdasal na lang po kami ng mataimtim at nagpasalamat dahil nailigtas po kami ng bunso kong kapatid sa tiyak na kamatayan. Pero paano pala kung hindi pumayag ang mga magulang ko na ipaalbularyo kami? Malamang baka hindi yun naagapan. At naalala ko tuloy ang sinabi sa akin ng kuya ko, mag-iingat kayo at laging magdasal. Hanggang dito na lamang po ulit ang aking istorya. Maraming salamat po sa pagbabasa.
Again, ako po ulit ito, si Sally. Thank you so much sa ating dalawang letter sender for today. Magaganda yung mga istorya nila na naitampok ngayon. So kayo mga Bex, kung meron din kayong mga horror stories kagaya nito, please magpadala kayo, babasahin natin yan dito. And malay nyo naman, stories nyo na ang may feature natin dito sa susunod. Grabe mga Bex, putok na putok ang blush on natin ngayon for today's video, pero palag. And kung nagustuhan nyo naman ang ating stories for today, please wag nyo kalimutan na i-follow ako dito sa TikTok at sa iba ko pang social media accounts. So see you mga Bex sa mga susunod na episode ng Dear Bex, The Horror Stories. Bye mga Bex, ingat kayo lagi. Merry Christmas ulit sa inyong lahat. Tatlong nakakakilabot na istorya ang maririnig natin ngayong araw. Hi mga Bex! Welcome back sa panibagong episode ng Dear Bex, The Horror Stories. Hi mga Bex! Ngayon ay December 31, so ito na yung last day natin sa taong 2024. Pero bago magsara ang taon na ito mga Bex, gusto ko lang mag-thank you sa inyong lahat sa ating pinagsamahan for almost magto 2 months kasi yung first upload ko dito sa TikTok account ko is November 9. Yun yung story about dun sa school. So magto 2 months pa lang akong nag-upload ng mga horror stories dito and nag-uumapaw na yung mga suporta ng mga ilan dito. Sa ngayon ay nasa 14k plus followers na tayo. Maraming salamat mga Bex, at sa susunod na taon sa 2025, looking forward tayo sa mga panibagong horror stories at sa mga bagong followers. So see you sa mga susunod pang taon, sa mga susunod na buwan. Sana magsama-sama pa rin tayo mga Bex. Maraming salamat sa inyong lahat, okay? Pero hindi dyan natatapos mga Bex. So bago magputukan mamaya, meron tayo mga babasahing horror stories for today. So simulan na natin. Dear Bex, sana mapansin mo itong story ko. This happened nung bata pa ako, around 2002. Nasa probinsya kami nila mama noon at kapapanganak lang niya sa baby sister ko. By the way, yung probinsya nga pala namin is sa Manila, Quirino Province. So here's the story. Tungkol ito nung gabing nakatulog kami sa bahay ng grandparents namin sa father side. At luma na rin yung bahay dahil gawa ito sa kahoy at kaunting semento. Nung time na yun, kasama namin sa bahay ang mga pinsan namin. Bali 4 nga pala sila nung time na yun sa bahay na yun. At kami naman nila mama is 3 lang. Gabi na rin nun after naming manood ng Magandang Gabi Bayan. Naisipan namin maglatag na at matulog. Bali yung setup pala ng bahay na yun is maluwag na sala at may hagdan papunta sa 2nd floor. Pero tanaw mo pa rin yung sala. Ganun ata talaga ang setup sa bahay sa province. Anyway, around 2 AM na yun. Tanda ko pa na madaling araw na talaga kasi tulog na ang lahat. Nagising ako dahil naiihi ako at nakita ko tulog na si mama. So kumuha ako ng arinola para umihi. Pagkatapos, itinabi ko na yung arinola at bumalik sa higaan. Mga ilang minutes, may naririnig akong tumatakbo sa sala. Akyat baba pa nga siya noon. Una, isip ko baka gising ang mga pinsan ko at gustong maglaro. Pero madaling araw na. Nakakapagtaka, sa sobrang close ko rin yung mga pinsan ko ay tumayo ako sa pagkakahiga ko at sinilip ang sala. Pero pagkasilip ko, madilim na at tahimik doon. Nagulat ako dahil sobrang himbing ng tulog ng mga pinsan ko. Naisip ko na rin na baka may nakatingin sa akin. Pero narinig ko talaga na may naglalaro sa hagdan. Hindi magaan ang paa, parang matanda na rin. Bumalik ako sa higaan, tapos nakatingin lang sa may pintuan kasi bukas lang yun. Tapos may sumisitsit. Ginising ko na si mama dahil sa sobrang takot at kinuwento ko anong nangyari nung gabi.
Hindi ko na alam kung paano ako nakatulog. Pero yun na nga, creepy rin kasi yung bahay na yun kasi ancestral house siya. Hanggang ngayon, tuwing naaalala ko, kinikilabutan ako. As I'm typing this, biglang tumataas ang balahibo ko. Thank you for reading my story, Bex. Sana may feature ito. Thank you. So ito na mga Bex yung ating second story for today. Dear Bex, hello po. I just want to share my story sa first company ko sa BPO. Ako po pala si Eileen. Meron akong mga experience na may doppelganger ko sa office namin according sa mga office mates ko. Ito po first experience ko. Nagbo-board pa po ako noon since first job ko po ay yung sa SM sa Iloilo. While nagwo-work yung office mate ko, naitago na lang natin sa pangalang Lady. Nagpaalam si Lady sa team lead namin na magpapahinga muna dahil may chest pain. Nung pinayagan siya, nagpunta siya sa sleeping quarters namin para matulog. After ilang oras, di pa siya nakakabalik. So inutusan ako ng isa pa naming teammate na si May na puntahan namin siya para gisingin. Tinanong namin kung babalik pa ba siya para mag-login at mag-calls. Pero di niya na yung pinansin at tinanong ako, nagising ka na pala. Sabi ko, di naman ako natulog. Tapos, sinugundahan naman siya ni May na nagtitake ako ng calls the whole time na nasa quiet room siya or sa sleeping quarters namin. Sabi ni Lady, hindi, nandito ka sa katabing bed kanina. Tinanong pa nga kita kung matutulog ka rin, pero di ka sumagot. Tapos tumalikod ka na lang, saka nagpahinga. Kaya nagulat ako. Sinabi ko ulit na hindi talaga ako yun. Pero ininsist niya na ako talaga yun dahil kung ano ang suot ko, yun din daw ang suot ko nung nasa katabing bed. At ako daw talaga yun. Nagtaka ko, pero tumayo talaga ang balahibo ko dahil imposible ang mga sinasabi niya. Ito po ang second experience ko. Umuwi po ako araw-araw. Halos 1 hour ang drive papunta ng office. So, since ang pasok ko ay night shift, 2 a.m. to 11 a.m. Maaga pa nagagayak na ako papuntang office, around 6 to 7 p.m. Tapos matutulog po ako sa sleeping quarters namin para gigising na lang around 1 a.m. Usually, may kasabayan akong teammate ko na itago na lang natin sa pangalang Rona. Natutulog din siya doon. Sabay kaming pumasok sa sleeping quarters at napagkasunduan namin na kung sino ang maunang magising sa amin itap yung isa't isa para sabay maghilamos, mag-toothbrush at kumain before ang shift. Natulog ako sa bed number 1 na nasa taas na parte ng double deck na bed malapit sa pinto. At si Rona naman nasa bed 16 sa lower deck which is halos magkatapat lang naman ang bed namin. 1 a.m. Ginising na kami ng bantay ng sleeping quarters dahil nakaka 4 hours na kami at kailangan nang magbigay ng chance sa ibang employees na gusto ding matulog. Pagbangon ko, wala na si Rona sa bed niya. Nagtaka ako kung bakit hindi niya ako ginising. Bumaba na lang ako, naghilamos, nagtoothbrush at pumunta ng pantry. Nung nakita ko si Rona, tinanong ko siya kung bakit di niya ako ginising. Pero nagulat ako nung sinabi niya na ginising kita. Nakita pa nga kitang bumaba, kaya nagtaka daw siya, di na kami magkasunod after niyang maunang lumabas. Sinabi ko na nagising na lang ako nang gisingin ako ng bantay. Kagaya ng unang experience, sabi rin ni Rona na suot-suot ko din daw ang same na damit na suot ko nung araw na yon. Kinilabutan ako kasi alam ko hindi ako yon at naisip ko na second time na iyon. Ito rin Bex ang third experience ko. Same din ang shift ko noon, 2 a.m. to 11 a.m. Paumpisa pa lang ng shift ko at kagagising ko lang galing sa sleeping quarters. Naghilamos, nagtoothbrush at kumain. Natatandaan ko na empty battery na ang phone ko nung time na yun.
Before ako mag-login, chinek ko ng patago ang phone ko at binalik sa bulsa since bawal ang phone sa production floor na iyon. Maya-maya, may lumapit sa akin na guard na may dalang papel na may incident report dahil nakita daw ako sa CCTV na gumagamit ng cellphone. Yung station ko na yun ay di makikita ng CCTV dahil nasa kabilang bay ako at imposible na makita ako kung mag-check man ako ng cellphone. Sinabihan ko ang guard na di posible na makita akong nagse-cellphone. Nalobat ako that time. Pero namimilit pa rin ang guard. Sabi ko, ipakita muna ang CCTV dahil di ako pipirma ng walang proof. Umalis na lang ang guard pero nagtataka pa rin ako dahil third time na yun. Yun lamang po ang may share ko. Sana po makonsider ninyong maikwento at mai-feature. Thank you po. So mga Bex, ito na yung ating third and last story natin for today. So simulan na natin. Dear Bex, isang mapagpalang araw po sa inyo. Ako nga po pala si Joel, 42 years old. At gusto ko lang ikwento ang karanasan ng aming pamilya noong bago pa lang akong nakabukod sa mga magulang ko. Bali po, pinatira po kami ng asawa ko sa isang bahay sa Bacoor. Isang area na compound na di na kasi tinitirahan ng uncle ko ang bahay. Kaya pinaubayan na lang po ito sa akin at sa aking asawa. Meron kaming 2 anak at yung lalaki ko po ay 3 years old at yung babae naman ay 2 years old. Isang araw, pumunta ako sa bahay ng mga magulang ko para kuhain pansamantala ang panganay ko para magsama-sama kami sa iisang bahay. Nung nandun na po kami, nagtataka ako. Pag nauwi ako galing trabaho, lumalapit po siya sa akin at nagsasabi na, "Papa, may kalaro po akong 2 bata." Sabi ko, "Mabuti para di ka mainip dito. Parati pong nangyayari yun kada uwi ko." Nagtaka lang ako kasi pag nasa bahay ako ng Sabado, wala naman pong napuntang bata sa bahay at nakakalaro ng anak ko. Tinanong ko ang asawa ko kung nalabas ba siya at may kalaro. Sinabi naman niya sa akin na di naman daw nalabas ang anak ko at nasa bahay lang. Naglalaro sa bahay namin, minsan kasama ang kapatid niya. Kaya tinawag ko siya at tinanong kung sino yung mga kalaro niya na 2 bata. Sinabi niya na nandun daw sa loob ng bahay namin at nakangiti sa kanya at tinatawag daw siya nito para maglaro. Kinilabutan ako dahil wala namang bata doon kundi siya lang at yung bunso ko. Ang ginawa ko, nagpausok ako ng insenso sa buong bahay at sa labas. Saka ko tinapon sa creek ang insenso. Kinagabihan, maaga kaming nakatulog ng mga bata at ng asawa ko. Bandang 3 AM ng madaling araw, tumayo ang misis ko para mag-CR. Katabi niya ang panganay ko, bali nasa gitna siya ng mga bata. Pagbangon niya, diretso siyang lumabas ng kulambo at diretso sa CR. Nakita ko, nagising rin ang panganay ko, kaya nagkwentuhan muna kami dahil hindi na kami makabalik sa pagtulog. Napansin ko, almost 15 minutes nang nasa CR si Mrs. Kaya tinawag ko siya ng ilang beses dahil hindi pa bumabalik. Nang bigla siyang nagsalita sa tabi ng anak ko. Sa gulat naming 2 ng bata, napatalon siya sa tabi ko at takot sa kanyang ina. Tinanong ko kung nag-CR ba siya. Sabi niya, di daw siya bumangon at nagising lang daw siya sa ingay ko kakatawag sa kanya. Kaya kinaumagahan, nagyaya ang panganay ko na bumalik sa mga magulang ko. Dahil sa takot, mula noon hindi na siya bumalik sa bahay. Maging kami ay naghiwalay ng asawa ko at nilisan ang bahay na yon. Sabi din ng mga kapitbahay namin, madalas daw silang nakakarinig ng mga nagtatawanan sa bahay. Pero wala namang tao dahil sarado iyon. At ang nakakakilabot doon, may sumilip daw na kapitbahay namin sa bahay na yun. May nakita daw siyang kabaong sa gitna ng sala at may mga naghuhumiyaw. Kaya maging sila ay umalis din sa lugar na yun. At sa ngayon po, abandonado na ang bahay na yun dahil sa dami ng kababalaghang nangyari doon.
Salamat po Bex sa oras na pagbabasa ng aking storya. Hanggang dito na lamang po. So ayun yung ating tatlong story for today mga Bex. Maraming salamat po sa mga nagpadala ng kanilang mga horror stories. So mga Bex, kung meron din kayong mga horror stories katulad dito, please magpadala kayo ng inyong mga stories. Babasahin natin yan dito at malay nyo naman, stories nyo na ang ma-feature natin dito sa susunod. At kung nagustuhan nyo naman ang ating horror stories for today, please huwag nyo kong kalimutang i-follow dito sa TikTok at sa iba ko pang mga social media accounts. So see you mga Bex sa mga susunod pang Dear Bex, The Horror Stories. Bye mga Bex, ingat kayo lagi. Happy New Year sa ating lahat!